Welcome back to our channel, mga kababayan. Isang napakalaking development ang kailangan nating pag-usapan ngayon. Ang Korean defense giant na Hanwha ay papalapit na sa full acquisition ng Australian shipbuilder na Austal. Pero bakit nga ba ito importante para sa Pilipinas, at ano ang magiging epekto nito sa local shipbuilding efforts natin, lalo na para sa Philippine Navy? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. So, sino ba ang Austal? Austal is an Australian shipbuilder na may mga shipyards din sa Mobile, Alabama at San Diego sa US. Sila ang isa sa main suppliers ng US Navy, gumagawa ng literal combat ships at expeditionary fast transports. Ibig sabihin, they're a serious player sa global naval shipbuilding industry. Ngayon, si Hanwha, isang malaking conglomerate sa South Korea, ay pumasok sa eksena. Noong March 2025, binili nila ang 9.9% ng Austal, at ngayon ay nakakuha na sila ng approval mula sa Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS, para itaas ito to 19.9% at potentially 100% ownership in the future. Ayon sa CFIUS, walang unresolved national security concerns, ibig sabihin, pasado sa US standards si Hanwha. Napakalaking achievement ito for Hanwha. Imagine, a Korean defense company na magkakaroon ng access sa facilities, contracts, at expertise ng Austal, lalo na sa US defense sector. Ang total order backlog ng Austal ay nasa $9.25 billion, that's over 14 billion Australian dollars worth of naval projects. At dahil trusted contractor ito ng US Navy, ibig sabihin, lalong lalaki ang role ng Hanwha sa allied defense ecosystem, kasama na ang Australia, the US, and possibly even Southeast Asian countries like the Philippines. Ngayon, ang tanong ng marami, paano makikinabang ang Pilipinas dito? Simple lang, may Austal Philippines na tayo sa Balamban, Cebu. Ito ay isa sa pinaka-advanced na shipbuilding facilities sa bansa, at under Austal Limited ito. Kung makumpleto ang acquisition ng Hanwha, it means Hanwha na ang magiging ultimate owner ng Austal Philippines. Anong ibig sabihin nito? Mas malakas na transfer of technology, access sa design expertise ng Hanwha at Austal, possible investment at expansion ng Austal Philippines, potential for Philippine Navy ships to be built locally with advanced systems. Halimbawa, kung gusto ng Philippine Navy ng bagong offshore patrol vessels or even corvettes in the future, pwedeng Austal Philippines ang gumawa, gamit ang design mula Hanwha Ocean, tapos ginawa mismo sa Cebu. At hindi ito malayo, remember, Austal Philippines already built the 2 OPVs for the Trinidad and Tobago Coast Guard, and is capable of building large steel-hulled vessels na mas advanced kaysa sa mga older models natin. May sinabi ang Hanwha Global Defense CEO na si Michael Coulter. This is a reflection of the strong support we have within the US government, and our expertise and performance in delivering at scale. Ang linaw ng mensahe nila, gusto nilang i-transfer ang kanilang technology at practices not just to the US, but to allied countries, including the Philippines, especially kung may government-to-government deals tayo in the future. Isipin mo, kung ang Hanwha ay magdesisyong gamitin ang Austal Philippines para gumawa ng OPVs, missile corvettes, or even small frigates para sa Philippine Navy, malaking bagay ito para sa ating Self-Reliant Defense Posture, SRDP. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea at lumalaking pangangailangan ng Pilipinas na mag-modernize, ang pagkakaroon ng capable, local shipbuilding industry ay game changer. Pero alam nyo ba, mga kababayan, na may matagal ng pangarap ang Pilipinas na magkaroon ng sarili nating naval industrial base. Noong early 2000s pa lang, ilang beses nang pinag-uusapan sa loob ng AFP modernization programs ang pangangailangan ng sariling shipbuilding capacity. Kaya lang, kulang sa suporta, investment, at political will. Ngayon, sa tulong ng Hanwha-Austal Partnership, mukhang may konkretong daan na para matupad ito. Sa totoo lang, matagal nang underutilized ang Austal Philippines. May capability sila to build world-class steel-hulled vessels, pero dahil limitado ang local demand at puro export contracts lang, hindi pa nila nagagamit ang full potential ng facilities nila sa Cebu.
Pero kung papasok ang Hanwha at magdadala ng contracts, either from Korea, Australia, or potentially galing sa Philippine Navy mismo, pwedeng dumami ang trabaho, tumaas ang skills level ng local workforce, at magkaroon ng ripple effect sa buong maritime sector ng bansa. Halimbawa, kung magdesisyon ng Hanwha na gamitin ang Cebu para gumawa ng mga high-speed naval craft, OPVs, o Fast Attack Interdiction Crafts, FAICs, hindi lang ito makakatulong sa Navy. Makikinabang din dito ang private maritime sector, ship component suppliers, metal workers, logistics providers, at mga maritime training schools. Pwede rin itong magsilbing base ng research and development kung saan pwedeng i-adapt ang Hanwha Naval Tech para sa tropical, archipelagic needs ng Pilipinas. At isipin ninyo, kung Austal Philippines ang gagamitin ni Hanwha para gumawa ng mga barko hindi lang para sa Pilipinas kundi para rin sa ibang bansang kaalyado, pwede tayong maging regional hub ng naval shipbuilding, katulad ng ginagawa ng Indonesia sa PT-PAL, or ng Turkey sa STM. Dagdag pa dyan, pumasok na rin sa usapan ng bagong batas na Republic Act 12009, ang New Government Procurement Act. Alam natin na isa ito sa mga biggest changes sa defense procurement system sa Pilipinas. Dito, mas binibigyang halaga na ang economic viability, technology transfer, at strategic partnerships, hindi lang basta lowest bidder. So kung papasok ang Hanwha through G2G, government to government, may mas malaking chance na mapili ang Austal Philippines bilang contractor, lalo kung may long-term naval fleet program ang Pilipinas. Actually, may report na ang DND ay open sa hybrid acquisition schemes, part build abroad, part build locally. Imagine kung yung hulls ay gawin sa Cebu, tapos weapons and combat systems ay i-integrate ng Hanwha using their naval combat solutions like the CMS or missile systems nila. It's cost-effective, fast, at may dagdag pang trabaho para sa mga Pilipino. At para sa mga nagtatanong kung kakayanin ba ng Austal Philippines ang ganitong demand, well, may record na sila. Sila ang gumawa ng Cape-class patrol boats, Trinidad and Tobago OPVs, at may dry dock at launch capability na sapat para sa 80 hanggang 100 meter class na vessels. Kung bibigyan lang ng sapat na pondo, tech, at political support, kayang-kaya nilang gumawa ng next generation warships para sa Pilipinas. Hindi natin sinasabi na solusyon ito sa lahat, pero ito ay golden opportunity na mahirap balewalain. Lalo na ngayong hinahabol natin ang pagpapatibay ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, o CADC ng AFP, na tumutok sa territorial defense. Ang mga barkong kayang itayo sa Pilipinas, mas madaling i-maintain, mas madaling i-upgrade, at mas mabilis ang deployment kung kinakailangan. Kaya sa susunod na pag-uusap ukol sa defense modernization, sana may sama na ang seryosong plano para suportahan ang Austal Philippines, lalo na kung magiging Hanwha-owned na ito. Ito ay hindi lang usapin ng trabaho, kundi ng national defense, economic resilience, at strategic independence. Hindi na kailangan i-import lahat. Hindi na rin tayo magiging dependent sa foreign timelines. At higit sa lahat, magkakaroon tayo ng strategic deterrence through capability development. Kung matutuloy ang acquisition ng Hanwha sa Austal, at kung susuportahan ito ng Philippine government through deals, we could see the rise of a local shipbuilding powerhouse in Southeast Asia, right here sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, this is more than just a business deal. Ito ay potential opportunity para sa Pilipinas na pabilisin ang modernization ng Navy, paigtingin ang SRDP, at gumawa ng warships na proudly Filipino-built, with world-class technology from Korea and Australia. Kung nagustuhan ninyo ang content na to, don't forget to like, share, and subscribe. Comment din kayo below, sa tingin nyo ba dapat tayong mag-partner kay Hanwha para sa future warships ng Pilipinas? This is PH Malaya, maraming salamat, and see you in the next video. Welcome.